Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, o Huwebes rather, July 31, 2025. Bigyan po natin ng reaksyon o narinig po natin mula sa dating Associate Justice ng Supreme Court sa katauhan ni Justice Retired Justice Antonio Carpio. Ayon po sa kanya, pwede po namang baguhin ng Supreme Court ang naging desisyon nito tungkol po sa pagdeklara na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sapagkat ang sabi niya, sa tingin niya medyo may mali sapagkat nagdesisyon ang korte nang hindi muna nagkaroon ng oral argument. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong si ex-justice, Associate Justice Antonio Carpio ay kumbaga nagpapahiwatig po, or he is in effect insinuating that the Supreme Court has committed error in the issuance of the said judgment. Pagkat ang sabi na niya, dapat nagkaroon muna ng oral argument bago daw naglabas ng decision. Sa atin pong pananaw, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong ganitong comment ni ex-Justice Antonio Carpio, una po is unethical sapagkat bilang ex-justice, hindi po dapat na sinabi niya yun. Because sa atin pong paniniwala, in effect, it would have been an insult to the Supreme Court in bank. Take note na ang nabanggit na decision ay unanimous decision in bank. 13 out of 15 justices approved the said decision. So, mahirap pong sabihin na nagkamali ang Korte Suprema sa pag-issue ng nabanggit na decision. Another thing po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam naman po ng ex-Justice Antonio Carpio na maraming mga conflicting opinion tungkol dito. Hindi lamang sa publiko, hindi mismo mula sa Senado at sa mababang kapulungan. Aside from comments from other lawyers. So, maybe po sabihin niya, sa bahagi ni ex-Associate Justice Antonio Carpio, to our minds, there was a deliberate intent on his part to instill doubts among the public in the said decision. Bakit po? Sapagkat alam po niya bilang dating Associate Justice ng Supreme Court, his opinion would be given weight by the public. So in other words, it adds to the doubts of the public, insinuating that indeed the Supreme Court has committed mistake in deciding the case. So, sa ganito pong pagkakataon, atin pong tinitingnan na sa bahagi ni Antonio Carpio, Associate Justice Antonio Carpio, ito po ay pamumulitika sapagkat kung titingnan po natin
historically. Ito po si Antonio Carpio ay kritiko ito ni dating Pangulong Duterte, nung Pangulo pa si PRRD. Ang kanyang posisyon sa mga mahalagang issue, particular sa West Philippine Sea, ay talagang inaatake ni Associate Justice Antonio Carpio si PRRD. At kung maalala po natin, minsan nabanggit ni PRRD na bubutong si Antonio Carpio dahil nga sa kanyang mga komento against the policy of the government then when PRRD was still the President of the Republic of the Philippines. Ang alam nga po natin, itong si Antonio Carpio ay tiyuhin yata ito ng asawa ni Vice President Sara Duterte. I'm not sure, pero parang ganon. So, ang ibig ko po sabihin dito, ang ibig po natin sabihin dito, itong komento ni Antonio Carpio, medyo mukhang personal against VP Sara Duterte. Kasi ang ibig po lang sabihin niya sa naging pahayag ni Antonio Carpio, dapat ituloy ng Senado ang trial by way of filing a motion for reconsideration sapagkat sa tingin nga niya mayroon namang pagkakamali ang Supreme Court sa nabanggit na decision sapagkat ito nga i-issue without having first an oral argument. Well, ito namang tungkol po dito sa oral argument. Ang tingin po natin, bakit kailangan bang magkaroon kung sakali sa pananaw ng Supreme Court sapat na yung mga documentary evidence at hand for them to decide. So, hindi na kailangan. Yet, ito pong sinabi ni ex-Justice Antonio Carpio, alam naman niya bilang former Associate Justice na maraming maniniwala sa anumang sabihin niya tungkol dito sa bagay na ito. At sa totoo nga, marami na nga naniniwala talaga. Pero sinasabi po natin dito, sa bahagi po ng ex-Associate Justice, amidst a lot of criticism. Kaya nga po, ang alam natin, si Atty. Topacio, nag-file na ng mga kaso for indirect content laban dito sa mga kritiko ng Supreme Court na talaga namang mali ang na parang ini-insulto ang Korte Suprema, which to a certain degree might lose the public trust in the judicial system. Kaya nga po iniiwasan natin yung mga ganong kritisismo. Although we are a democratic country, nevertheless, wala namang freedom that is absolute. So there would be limit to our criticism which might lose our trust in the judicial system. At ito nga binitawan ni Associate Justice Antonio Carpio, sa ating pananaw, given the situation, mukhang this is deliberate to cast doubt in the public minds as to the sincerity or as to the correctness of the decision of the Supreme Court, which declared the impeachment case unconstitutional. So, sa tingin po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay deliberate sa bahagi ni ex-Associate Justice Antonio Carpio.
Kaya dapat po mabigyan din ito ng disiplina. Kung ang ibang mga abogado ay sinampahan ng kaso for indirect contempt for criticizing the court, itong si ex-Justice Antonio Carpio, Associate Justice of the Supreme Court Antonio Carpio, ay dapat din po nang sa ganon ay matuto din siyang gumalang sa kanyang mga dating colleagues, sapagkat try to imagine it, mismo manggagaling sa kanya yung ganong komento, at alam naman niya na pag sinabi niya ang tungkol dito, marami siyang mapapaniwala. So in other words, sinasadya niyang guluhin ang utak ng publiko nang sa ganon maging malakas ang kritisismo, sapagkat the critics would say that, look, even the former associate Antonio Carpio nagsasabi na may mali talaga. So, dahil may mali, dapat baguhin ng Supreme Court ang kanilang naunang desisyon. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nililiwanag po natin ito sapagkat alam po naman natin na kapag hindi sinunod ang desisyon ng Supreme Court, magkakagulo po. Posibleng magkaroon po ng civil war. Kaya ito po ang iniiwasan natin. At sana, yung mga taong katulad ni Associate Justice, former Associate Justice Antonio Carpio, ay maging responsable sa kanyang mga pahayag at komento. Katulad in relation to the decision of the Supreme Court declaring unconstitutional the impeachment case. Masilan po ang issue na ito. Amidst the conflicting opinion of the public as to whether indeed the decision of the Supreme Court is sound or not, ang katulad ni Associate Justice Antonio Carpio would be responsible enough not to add doubts to the integrity of the court. Kaya po sa ating paniniwala, dapat po mayroong umaksyon. Patawagan po natin si Atty. Topacio dito. Tingnan niya kung mayroong bang sapat na dahilan upang sampahan ng indirect contempt itong si former Associate Antonio Carpio, sapagkat anuman ang kanyang sabihin tungkol sa kasong ito, lalo na kung nagpapahiwatig ng pagkakamali sa bahagi ng Supreme Court, malaking bagay po, sapagkat maraming maniniwala sa kanya bilang ex or former Associate Justice himself of the Supreme Court. At sana po ay ito ay mabigyang paglilinaw, sapagkat kung hindi, baka mas lalong maraming magiging lumakas ang loob na i-criticize ang gobyerno using former Associate Justice Antonio Carpio as the basis. Sabihin ng mga kritiko, mismo nagsabi nito dati ng Associate Justice na Supreme Court na mayroon talagang pagkakamali sa ginawa ng Supreme Court for issuing the decision without first having the oral argument para narinig ang magkabilang panig. So, ito po ang ating panawagan dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Sana po liwanagan ang isyon ito. At kung may kailangan managot
dapat managot. So, pansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, atin pong bakasan ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming salamat.